Aqua. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of Feb, Ibig. For your personal reading, kindly send me a direct message. Happy birthday, Aquarians! Tingnan natin kung anong meron para sa mga birthday people! Para sa Aqua Gang! Happy birthday sa lahat ng mga Aquarians. I'm praying and manifesting with you that whatever your prayers, your wishes, be granted by the divine. Okay? As long as it's divinely aligned with terms and conditions. Alright, Aqua. Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of Feb, Ibig. Alright, happy birthday! For your personal reading, kindly send me a direct message. Alright, check nyo ang ating mga new sets of crystals. You might be interested. And then, sinasend ko rin naman yung promo rate natin. Like, if you're interested to buy like bundle, no? Yan. And then, remind ko lang ulit kayo, hindi po ako magme-message sa inyo isa-isa. Kaya mag-ingat sa mga nagdo-door-to-door dyan at nagme-message sa inyo. Ingat, Aqua, atras abante. Anong nangyayari? That's not very Aquarian, alright? You're trying to heal from a certain situation in your life. Atras abante. Sometimes you feel okay. Sometimes meron kang gustong i-slice and dice. Okay? The Queen of Swords is an Aquarian energy. Alright? This is very taklesa energy. Minsan, you're okay, you feel na you've healed. Minsan, gusto mong, like, pagsalitaan talaga ng hindi maganda or i-real talk tong person na to. Okay? Sobrang na-hurt ko ano at na-disappoint sa kung anong ginawa ng person na to. And, like, nagiging challenging for you to really forgive the situation or move forward or kalimutan ko anong nangyari. Okay? So, ibig sabihin, naging damaging emotionally kung ano man yung nangyari in the past. Okay? So, marami ka ring winori about future plans, pera. This is like a big amount or substantial amount for you to feel na okay ka na pagdating sa future mo. Okay? Meron ka mga worries about future financial security, okay? This is not just in the next 3 months. Ito yung far future na kailangan mong mapaghandaan kung ano man to. Okay? May mga ano ka kasi, na yung parang yung energy ng Aquarians, air sign, may pagka-overthinker na minsan nga yung ulam mo mamayang gabi, hindi mo alam, pero wino-worry mo yung pension mo, okay? But that's the right thing to do, alright? Nagkaroon ng conflict, okay? There is a masculine here in this connection. The masculine in this connection ay trying to manifest. Okay, sabihin na natin, no, na kung ano yung naging conflict dito ay dala nung unhealthy energy ng masculine. I don't know, it could be like a rush decision. Kung ano man, okay? Kung ano man yung nangyari. It's, what do you call that? Anyway, same old cycle, someone is thinking of offering of a love connection, trying to offer apology, trying to offer explanation, at ino-overthink nung tao na to, especially on the masculine side, kung paano siya mag-apologize, kung paano siya lalapit dun sa feminine. There is a stubborn energy here na sabi ng mga Aquarians, gagawin niya kung ano yung tama for this connection. Sobrang unstable na nung connection, medyo toxic na, ilang beses na rin naging on and off, nagkaroon ng balikan, but hindi naman nagkaroon ng transformation. Sabi ng masculine, paano nga ba daw niya kakausapin yung feminine? Kasi aware siya na yung old toxic habits niya ay nandun pa rin. Okay, let's see. Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, sa mga nagtatanong paano daw malalaman ng Sun, Moon, Rising, and Venus, punta ka sa astro.com. Ang mahalaga lang, alam mo ang iyong birth time. Alright? The reason for the reading is dinetach mo ang sarili mo sa isang like well-founded connection, no? Kasi pag nakakita tayo ng tower, malalim yung fundasyon. Pundasyon yan. But sabi mo is, you wanna detach your energy from that because hindi mo naman nakikita yung long term dito. And I feel, sabi nung feminine, even yung creativity, productivity niya, naapektuhan because of too much conflict in this love connection.
sabi ng feminine, for now, magdadamot muna siya ng atensyon, ng pagmamahal, ng pagtitiwala sa person na to. Okay? Like, magfo-focus muna yung feminine, yung empress sa sarili niya, sa mga bagay na inire-rebuild niya for herself. Because kanina, no, the feminine energy is trying to build or rebuild something for herself. So, kung ganun yung energy, that means na hindi naging reliable yung masculine to build with a feminine. Okay? So, walang na-build. So, sabi ng feminine, ayaw mo? Sige, akong magbubuhat ng hollow blocks. Okay? So, may prayers and manifestation dito. Alam mo, Aquarian, may mga answers sa'yo si God, pero dinadoubt mo. Meron kang mga tinatanong tungkol sa mga minamanifest mo na good luck, and binibigyan ka naman ni God ng answer kung paano mo to makuha. Binibigyan ka niya ng push, binibigyan ka niya ng clue, but I feel may challenge, no, for you to connect and listen dun sa mga divine messages. Okay, minsan may napapanaginipan ka, minsan may biglang pumasok sa isip mo, pero dinidismiss mo or dinadoubt mo kung tama ba yun. Okay? Yeah. So right now, may mga bagay na you're trying to release, mga bad juju. Sabuyan ng holy water yan. Okay. So, may mga bagay na nire-release ka na alam mong hindi naman healthy or hindi na ito like aligned, hindi na to vibrationally aligned dun sa future na binibuild mo para sa sarili mo. Okay? Sabihin natin may old version ka ng sarili mo na hindi na ikaw yun eh. So, kung may mga taong invited sa buhay mo in the past, ngayon parang hindi na. Parang wala na silang VIP access. Nandun sila sa gutter nakaupo. Yan, ganun. Okay. May gustong mag-apologize here. Okay? Meron gustong, like, may binubrew na apology, na explanation, excuses, kung ano man yan. Okay, let's see kung uubra. Parig kasi kayo para malaman natin kung anong motibo nitong taon na to. Okay, your person, Aquarian, decidido na siya. Decidido siya, sobra siyang nasaktan. At sabi niya is, kung marami ng questions, no, about this connection, na-hurt din siya. And iniisip niya kung mag-workout pa rin ba talaga to, if ever. Okay? So, Aqua, iniisip mo kung totally mag-walk away ka na ba? Or kinu-question mo yung sarili mo, nasang level ka na ba nung healing doon sa mga tao na, doon sa mga Aquarians na talagang decided na mag-move forward and never look back sa connection na to? Parang tinitingnan mo, kumbaga sa walk away meter, nasan ka na? ilang kilometer na yung nalakad mo away from this person, okay? You're trying to focus on work. At may isang masculine here, the masculine in this connection ay nagfo-focus sa trabaho kasi sabi niya is marami din siyang aayusin about his finances. If ever na mag-reach out to masculine na to at may mga ipapangako na namang mga long-term plans, I don't think na meron na siyang ready na nasa kamay niya para mag-materialize tong mga plataforma niya. Alam mo yun, it's still pangarap, it's still potential. Sasabihin niyang, aayusin ko na, gagawin ko na to, bibigay ko sa'yo to, pangako ko sa'yo to, in the next 3 months, ganito na. It's still, nakasulat sa hangin. Parang wala pa sa kanya yung resources to make this pangako happen. Okay? So, until the end of the April, hahabulin ng mga Aquarians, this is Aquarian energy, no? Magpo-focus tayo sa ating mga sarili, sa ating glow up, okay? At pipiliin natin yung mga taong pinagbibigyan natin ng attention. Yes, may stubborn energy, pero kasi natuto na, no? Alam natin yung mga taong nagdala ng injustice at pain sa buhay natin, hindi yung dapat bigyan ng halaga or another chance kasi paulit-ulit na lang, no? Calculated risk. But I feel mga Aquarians, puro pentacle to. Maraming hindi nangyaring manifestations in the past. And I feel Aquarians would focus more on financial stability. This is like,
the world sees you as very financially stable, ina-admire ka ng mga tao sa success mo, kung paano mo yan nakuha yung wish fulfillment mo. Okay? So, stay on that lane because you're on the right track. Okay? And that will be the Aquarian reading for the month